Blessed Thursday morning po sa inyong lahat, mga kapatid, sa lahat ng sumusubaybay sa The Sanctuary Church Community Fellowship International. Kayo po ay nanonood ngayon on our live streaming sa aming daily morning tilaok, our daily morning devotion po tuwing umaga every Thursday to Saturday. So ako po ang inyong makakasama ngayon, Pastora Claire Duguna po. As before we start to meditate, himay-himayin ano yung nais ng ating Panginoong Diyos sabihin sa atin this morning. Let us offer this wonderful day sa ating Panginoon. Lord Jesus, thank you so much sa panibagong umaga na binigay mo sa amin. Panibagong buhay, Lord, na nagpapakita ng evidence ng grace mo, ng mercy mo sa bawat isa sa amin. Patuloy na pagbibigyan na pagkakataon sa bawat isa. Salamat na muli masisilayan namin yung kagandahan ng iyong kabutihan, mararanasan namin ang opportunity na ipinagkaloob mo sa amin. Tulungan mo kami that as we study your word this morning, patuloy na maging matabang lupa kami ng mga ito at magkaroon ito ng manifestation sa aming pamumuhay at maging pundasyon nito sa pang-araw-araw namin ginagawa at mga desisyon, Panginoong Diyos. Dahil tunay na kapag wala ka ay wala po kaming magagawa. Manguna ka sa umagang ito at pagpalain mo ang mag-a-accept, makakarinig, at magiging open sa salita mo ngayon, Panginoon. Marami pong salamat. In Jesus' name, amen and amen. Good morning po ulit mga kapatid and welcome sa ating daily morning tilaok. Ang ating prayer focus po ngayong umaga is pray that God will continue to move even in the most difficult phases of life. Ang ating verse for this morning will be coming from very familiar verse, no? I think karamihan sa atin, this is our life verse. So from Romans 8:28, but I will be reading this in New International Version. Sabayan niyo po ako. And if you have your Bible with you, you can read with me. Sabi po dyan, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. I entitled this morning message po na all things for good. All things for good. So alam natin na ang buhay, no, or sa hindi pa nakakaalam, no, ang buhay natin ay punong-puno ng iba't ibang season. Iba't ibang uri ng panahon. May panahon ng joy, may panahon ng struggles, and often, minsan or madalas, no, yung mga most difficult season o most difficult moment ng ating buhay, kaya niya ba nating aminin na minsan tinutulak tayo nito na questionin ang existence o ang presence at ang purpose ng Panginoong Diyos sa ating buhay. Lalo na pagka sobrang tindi, biglaan, hindi mo matanggap. No, minsan naglilive pa nga yun ng marka ng peklat sa ating mga buhay. But Romans 8:28 wants to remind us yung pinaka-powerful truth na mula sa ating Panginoong Diyos. Pangako niya to mga kapatid. Nasabi niya that in all things, God is working for our good. Kahit po ba, Pastora? Kahit ba yung mga masasakit na bagay? May kabutihan na gustong gawin si Lord, pinapadaan ka nga niya sa pangit. Yes. Sabi ko nga po kagabi sa aming satellite na hindi pwedeng trip lang ni Lord. Kaya niya inalaw or inaalaw even ang ating kaaway to do what meant for evil. Kasi at the end of the day, it will always meant for our good. Hindi pa pwedeng pinahintulutan ng ni Lord na hindi tayo magbe-beneficio after that. No? So ang gustong sabihin lang ng Romans 8:28 sa atin ngayon in relation sa ating verse ngayon is si Lord, He is always active. Even in the difficult season. He is always there. He is always there. Pero marami nagsasabi, bakit hindi ko po siya maramdaman? Maybe because baka natatabunan ka kapatid or na-overwhelm ka ng mga bagay-bagay.
sa iyong buhay na to the point, sabi ko nga kanina, to the point na kine-question mo pa ba, Lord, andiyan ka pa ba? To the point na nakakalimutan natin, ay may pangako pala ang Panginoong Diyos. That even when we feel that life feels stagnant or parang, Lord, ang sakit-sakit, para akala ba natin, suminto na si Lord, wala na si Lord. So, remember that Romans 8:28 assures us that in all things, pag sinabing all things, hindi sa saya lang, hindi sa victory lang. It includes hardship, kapatid. Tanggapin natin yung katotohanan that it includes hardship. Minsan, akala natin delay. Minsan, akala natin suffering. God is there. And He is working things out for our good. That He is moving not only in our breakthrough, but also in our struggles. Kaya nga sabi ko minsan, natatabunan kasi nan mamagnify mo yung struggle kaysa sa pangako ng ating Panginoong Diyos. Remember that that most sa mas matitinding o panahon o difficult phases ng ating buhay, yung divine purpose ni Lord mas nakikita at mas nagiging active. Why? Kasi hindi naman makikita ng tao o hindi natin malalaman that God is a healer pag hindi ka dumaan ng karamdaman. Tama po ba? Hindi natin masasabi that God is the great provider pag hindi ka dumaan sa kakulangan. At hindi natin masasabi that God is a miracle worker pag may mga imposibleng bagay na hindi natin mararanasan. So that's the point of Romans 8:28, mga kapatid. No? Tandaan din natin na yung difficult moment ng ating buhay, sabi ko nga kanina, hindi yan trip lang ni Lord na gusto ko lang yung i-test or paglaruan sa wala lang. No, hindi gano'n ang Panginoong Diyos. Challenges is happening, struggles has been allowed sa ating buhay. Hindi yan meaningless, but hindi din yan masasayang. Because part yon ng bigger or larger plan ng ating Panginoong Diyos, yung divine plan ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay. What seems negative right now sa perspective mo, sa lens ng natural eye mo, can later be revealed as necessary pala para sa growth mo, para sa redirection or blessing na gusto ng Diyos na matanggap sa iyo. At one day, masasabi na lang natin, kaya pala Lord, kaya mo pala Lord pinahintulutan na mangyari sa akin yung bagay na yun before kasi ito pala yung gusto mong iparanas sa akin. And tandaan natin that faith trusts beyond visible outcomes. Pag sinabing may faith ka sa Panginoong Diyos, nagtitiwala ka kahit para bang ang resulta ay malabo pa o hindi mo pa nakikita. At dun makikita lalo kung gaano kalalim yung pagtitiwala at pananalig mo sa Panginoong Diyos. Tandaan natin that as believers, as followers of Jesus Christ, maniwala tayo at magtiwala tayo that He is working even behind the scenes. That beyond the dark clouds, God is moving. Even when we don't feel it, God is moving. May niluluto na maganda ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Kahit para bang nakikita natin ngayon, parang kagaya kay Joseph the Dreamer, Lord, ito yung dream ko pero bakit ito yung nakikita ko? Pero at the end of the day, he just trusts the process. Nakikita niya yung fulfillment ng plano ng Panginoong Diyos sa kanyang buhay. God's good may be different from the perspective or expectation ng human level. Hindi equivalent ng kabutihan na gustong mangyari ni Lord dun sa kabutihan na nakikita lang natin, because it doesn't always mean na immediate comfort or immediate success. Dahil minsan, it often means spiritual maturity, development ng character natin, at pag-aalay ni Lord sa purpose niya. Kasi minsan, totoo naman sa sobrang enjoy natin sa mga seasons ng joy, seasons ng victory, minsan na-overwhelm tayo doon, nakakalimutan natin kung ano pala yung dapat nating gawin. Minsan nakakalimutan natin sino talaga yung pinaka-source. Kaya minsan nagre-redirect si Lord, i-align ka niya ulit kasi na-misalign ka niya through difficult seasons para ma-prune, para ayusin yung dapat ayusin sa ating buhay.
So I encourage yung mga kapatid na i-shift natin yung questioning natin sa Panginoong Diyos. Instead of asking God, Lord, why is this happening? Ask God, Lord, what do you want me to learn out of this? So choose faith during uncertainty. No, practice daily affirmation na, Lord, you are working all things for our good. Ako yun din yung lagi kong sinasabi, mga kapatid, at pinangahawakan ko during tough times na para bang, Lord, ano ba to? Ano ba yung gusto mong mangyari dito? Minsan sasabihin ko na lang, pag inaalaw niyo yung mga bagay, na minsan masakit talaga, sasabihin ko na lang na, Lord, alam ko, everything will be well at the end of the day, that you are working things out always for our good. And syempre, pray consistently, wag lang conditionally. No, even when seems prayers are unanswered, even when situation seems parang imposible, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Be consistent. And let your difficult season deepen our prayer life, not weaken it. Sabi nga nung exhorter namin kagabi, minsan, iaalaw ni Lord yung mga, yung mga sakit, yung mga problema sa buhay. Kasi yan yung time na magkukulong ka sa kwarto eh. And yan yung mga time na pinahintulutan ni Lord kapag nagkukulong ka na o pagka nakahiga ka na sa higaan, di ba hindi ka aalis, wala kang ibang iintindihin. Yun yung time na gusto ka talaga lang masolo ng ating Panginoong Diyos. And reframe mo yung challenges as opportunities. Sabi ko nga kanina, instead of asking God why, ask God what He wants you to learn. So just be patient, be humble, and be resilient. And trust God's timing. Pagkatiwalaan mo yung timing ni Lord, wag mong pangunahan. He is not early nor delayed because God is always just on time kung ano yung kailangan at pangangailangan natin, mga kapatid. Okay? And lastly, hold on to hope. May pangako si Lord, pagkatiwalaan mo yun, na kung faithful siya before, nagpagaling siya before, itinaguyod ka niya before, He will do it again and again. And kumapit ka sa pag-asa na ang sitwasyon mo is not beyond God's ability to redeem. Nagawa niya before, kayang-kaya niya rin gawin sa atin ngayon. But the key is stay faithful, stay obedient, just stay connected sa ating Panginoong Diyos. So, sa ating prayer focus po ulit ngayon, sabi dyan na let us pray that even in the difficult season ng ating buhay, makita natin that God is moving sa ating mga buhay. And let us, samahan nyo rin po ulit ako ngayon na ipag-pray din natin yung prayer request ng ating kapatid, si Sister Angeline Mendoza for her husband, Naro, na nag-struggle po ngayon sa anxiety and worries at the moment. Let us ask for God's peace of mind sa kanya, strength, comfort, enlightenment, protection against enemy, and guidance for his problems. So let us all pray, especially yung ating bansa, mga kapatid. Samahan niyo po ako. Lord Jesus, we thank you so much sa pagpapaalala niyo sa amin na hindi porket inaalaw mo yung mga pangit na bagay, inaalaw mo yung masasakit na bagay, yung mahihirap na bagay sa aming buhay is you're not working or wala ka doon, Panginoon. Kung tutuusin, mas active ka during that moment, Lord. Naniniwala ako na mas active ka that moment dahil gusto mong ipakita ang kapangyarihan mo sa aming buhay. And that difficult moment, yan yung mga moment and season na gusto mong magpakilala sa amin kung sino ka talaga. Na kung walang karamdaman, Lord, hindi namin malalaman that you are the great physician. Kung walang pagsubok, hindi namin malalaman that you are the great provider, that you are the miracle worker, that you are the promise keeper and the way maker. Yeah, Lord, thank you. We thank you for those moments na hindi mo kami pinabayaan at patuloy na iniisip mo ay ang aming kapakanan, that you are always working things out for our good, that at the end of the day,
Kung hindi kami tatalikod, kung hindi kami susuko, makikita namin yung kagandahan ng plano mo out of that difficult season, Panginoon. Walang great testimony kung walang napasang testing, Lord Jesus. Walang victory kung walang naranasang matinding struggle sa buhay. Walang great message kung walang great mess na pinagdaanan, Panginoong Diyos. Kaya salamat, Lord, sa Romans 28. Paalala mo sa amin na hindi dapat namin takbuhan ang mga difficult season. Hindi dapat kaming magtago during the difficult season. Hindi ka dapat namin iwanan during the difficult moment ng aming buhay. Dapat yun yung magtulak sa amin para lalong kumapit, magtiwala sa iyo, at magpatuloy hanggang dulo. Dahil pangako mo na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pibabayaan. At pangako mo rin, sabi mo sa iyong salita, that you will not give yung mga bagay na yan beyond our capacity to bear, Panginoong Diyos. Kaya Lord, dalangin din namin, kagaya ng aming kapatid ngayon, co-warrior, Sister Angeline Mendoza, nasa difficult moment, maybe si Brother Nardo, Panginoong Diyos. Ang dalangin ko lamang gaya ng aming morning devotion ngayon, give him enough strength, peace of mind. Maalala niya, Lord, yung pangako mo sa kanyang buhay. Patuloy siyang kumapit sa pag-asa that you will all working things out para sa kanya, Panginoong Diyos. And Lord, we pray for our nation, Panginoon. Lord, kita mo ngayon yung nangyayari sa bansang Pilipinas. We plead for your mercy. We plead for your grace. That your justice, Lord, may prevail against anything. And we apply your words today, Lord, that you are working things out for the good ng bansang Pilipinas. And dalangin lamang namin, ano man yung changes na nangyayari ngayon, part ito ng greater plan mo, na mabuting bagay na ipagkakaloob mo sa bansang Pilipinas. Dalangin namin na sino man yung mga anak mo na nandyan ngayon, Panginoong Diyos, sa Kongreso, sa Senado, sa lahat ng sangay ng gobyerno, Panginoong Diyos, that they will stand, Lord God, for their faith. They will stand for righteousness, Panginoon. And dalangin ko na gamitin mo sila, Lord, para sa benefit ng mga mamamayang Pilipino, Panginoong Diyos. Maawa ka, and let your ministering angels mag-minister sa amin ngayon, Panginoong Diyos, sa aming bayan, and sa lahat ng anak mo ngayon na may pinagdadaanan man, Panginoon. Out of brokenness, alam ko, you will make us whole, Lord, that you will make us triumphant out of every trial na mapapasa namin, Panginoong Diyos. Maraming salamat at sa lahat ng nakarinig at makakarinig ng salita mo ngayong umaga. Dalangin ko maging matabang lupa kami nito, Panginoon. At may apply namin maging pundasyon ng aming mga pamumuhay, Panginoong Diyos. Again, thank you so much for everything. Thank you so much for every season ng aming buhay that you allow us to experience, that we know, God, all things work together for our good, to those who love you and to those who have been called according to your purpose, Jesus. Marami pong salamat. In Jesus' name, amen and amen. God bless you all, mga kapatid.